yes, we can acknowledge the presence of the chairman of the Committee on Foreign Relations of the our Honorable Consul. The next is HR number, House Resolution number 1058. Investigation of the procedures relative to the issuance and e-commerce of plant items in order to determine the loopholes and give rise to the proliferation of trade plant items and to come up with recommendation for under legal legislation, authored by the Honorable Mariano, Rafael Mariano, Architect and the Honorable Ronaldo Zamora. Will be author, please, the Honorable Mariano, say something. Rafael Mariano. Maraming salamat, Mr. Chairman. Gandang umaga po sa mga halina sa ating mga kapwa kinatawan, sa ating po mga resource persons. Una po sa lahat, Mr. Chairman, at salamat po tayo sa pagtakda ng petsang ito para magkaroon ng initial malamang na deliberation dito sa House Resolution number 1058 na naglalayon na akong imbestigahan kung ang mga nakatakda mga alituntunin at panuntunan na may kaugnayan sa pagpapalabas o issuance ng commerce of titles upang madetermina rin kung may mga inherent loopholes o butas, mga anumang hihirap na panuntunan at siya nagbibigay daan naman sa pagdami tawag po namin dyan, paglilipanan ng mga peking mga titulo sa lupa at makagawa tayo ng anumang kaukulang rekomendasyon o kaya naman ay mga agarang remedial legislative measures para po mapalakas pa natin ang anumang mga batas mag-iiral at mga alituntunin o panuntunan para mapagilan po yung mga ganitong nagaganap sa kasalukuyan sa inaharap. Alam po naman natin, Mr. Chairman, na maraming mga kaso o insidente na kung sino yung malao na nakaposisyon sa lupa at malao nang nagpupungkal, nagyayaman ng lupang hinawang pa ng kanilang kanunuan, ay siyang naagrabyado sa pangkamuli at sila pang napapais, napapataksik sa kanilang lupang sinasaka dahil nga sa mayroong mga listo ng mga individual na kung saan ay ginagamit marami hindi lamang yung mga loopholes kundi yung kanilang mga koneksyon at influensya sa mga kinaukulan na kahit hindi naman sila ang karapat-dapat na makapagpatitulo sa mga nasabing mga pwesto ng mga lupa ay siyang nagtitilihan ang titulo at yung abang pamilya ng isang mahirap nating kababayan o ng magsasaka, halimbawa, ay siyang inuuwian ay napapalaya sa kanilang lupain. O kaya naman ay yung binawasiwas sa kanilang harapan at sa mukha ng isang individual na meron na silang titulo sa nasabing lupain na manaw na inuupahan ng isang pamilya at hindi lamang nagpapanta sa kanilang eviction or ejectment sa lupa, kung hindi nagagamit ang mga titulong ito na kahit na hindi naman talaga totoo, real, o genuine, at valid and legal na document ay naiuutang pa sa mga bangko. Kaya po, para mabigyan naman natin ng justisya, yung ating mga karamihan ay mga pamilya din ng mga magsasaka, sa mga ganitong mga tiwaling gawin ng mga ilang individual, sapot yung mga ilang mga tiwalin at kurap ng mga tauhan ng iba't ibang ahensya na ating pamahalaan, ay layunin po natin itong mapigilan kung di man kagyat na magbibisa itong mga ente. Sa particular po, Mr. Chairman, tinatawag na Transfer Certificate of Title 9.411-717. Ito po ay isang sinasabing titulo na sumasaklaw sa pagkakaalam ko po 5.8 hectares out of the total 31.7 hectares na sinasabing
titulo ng isang nagngangalang Alfredo C. Ramos. At yung daw pong titulong ito ay ianak ng OCT number 519 under page 519. So mukhang ewan ko po ito kung coincidental ito na ganito, may number na OCT 519 under page 519. At sinasabi po itong OCT ito, OCT 519 upon verification has no record in the Registry of Deeds of Rizal and no microfilm record in the Registration Authority. So, ito pong sinabing titulo nito, tayo sa PCP number 411773 at umano'y inianak ng OCT 519, ay ito po yung sinasabing sumasaklaw sa nabanggit ko kaninang sukat ng lupa na matatagpuan sa sitio Santa Cruz po yun, barangay Natapos sa Antipolo City. Siguro, Mr. Chairman, dahil nakalaan na rin po naman dito sa House Resolution 1058, kaya yamang nga ito naman po yung tingin ko po makakatulong na masigit pang mapaglilinaw sa atin noong incident at kaso nito, yung mga resource person natin mula sa pamilya Sierra, maka po mahalagang marinig po natin sa kanilang pahayag o saraysay para po mabigyan tayo ng higit na alaman, kabatiran at linawan dito sa usapin po ito. Chair. Okay, Chair. I would like to salute the distinguished sponsor of this resolution for coming out with this expose regarding fake land titles. This has been plaguing us for a long time. The liberation of fake land titles. I have been a victim of this. Many claimers have they are able to secure fake titles, they produce fake titles. The thing is, what puzzles me is that until now, these law enforcement agencies have not been able to catch and punish these purveyors of fake land titles. I think it's about time, since a particular case is being presented here by Congressman Mariano, that we investigate this matter, go into the bottom of this why untold surface over this piece of land, which is, I suppose, covered by a legitimate title, pero sinasapawan, di ba, fake title. I think we should investigate this, and the Register of Deeds and whoever is in charge of this, the Land Registration Commission, they should be summoned to answer not only in this particular case, but several other cases. Marami kong ganitong nangyayari, Mr. Chairman, na walang parusa. Hindi naman pinapahurahan ng mga culprits na yun. It's about that the community, goes into the bottom of this, pinpoint responsibility, make sure that the culprits go to jail. This is unpardonable. The biggest possession of a man is his land. And if he's deprived of his land, many things can happen. Even relatives, if they are deprived possession of their land, they go to the extent of murdering the perpetrators of this thing. So, Mr. Chairman, I agree that we should